Pinag-aaralan na ng gobyerno kung ibababa ang crisis alert level sa Israel at Iran matapos ang tigil putukan. Nananatili namang bababa ang bilang ng mga Pilipinong gusto nang umuwi sa Pilipinas. Naritong report ni Rainiel Pawid. Halos gabi-gabing nagliliwanag ang Israel dahil sa ballistic missiles na pinaulan ng Iran nitong nakaraang linggo. Ganon din ang sitwasyon sa Iran na ginagantihan ng Israel. Matapos magkasundo sa ceasefire, umarangkada agad ang psychological debriefing para sa ilan nating kababayan sa Israel. Nakipagtulungan ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Department of Health. May peculiarity rin ito kasi available din most likely mga kababayan natin sa gabi, Israeli time. Kasi yun lang yung time na tapos na sila magtrabaho. But the embassy, I personally believe na importante ito para sa mental well-being ng mga kababayan. Sa kabila ng sinapit sa gyera, mahigit 300 lang sa nasa 30,000 na mga Pilipino sa Israel ang nagpasa ng request para makabalik sa Pilipinas. Mas prefer ko dito kaysa sa Pinas. Walang gera at hindi ka tamad, malaki kikitain mo. Siguro 95% o higit pa na walang may gustong umuwi pa sa ngayon dahil maayos po ang aming lagay, maayos po ang pakikisama ng aming mga employers at ang aming mga trabaho dito. Inirekomenda naman na ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Department of Foreign Affairs na ibaba sa Alert Level 2 mula sa Alert Level 3 ang Israel. Pero giit ni DFA Undersecretary Ed De Vega, hindi sila maaaring agarang magdesisyon tungkol dito. Patuloy naman ang financial assistance ng Embahada sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa gyera. Kabilang dyan ang mahigit 70 na nasa hotel industry matapos pansamantalang magsara ang mga hotel sa Dead Sea. Nahanapan naman na ng bahay ang 125 sa 140 Pilipinong nawalan ng tirahan dahil sa missile attack. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.